Grabe mga ka-idol ang pinagbago ni Bandam sa under ng para sa under sa pangangalaga ng DSWD. Pumayat. Hindi ba sabi ko pa sa inyo na limit lang doon pagkain? Hindi sama dito kay Daddy Frankie na eat all you can. But doon, limitado lang talaga. Tapos, hindi daw to napapaliguan ng maayos, punto pa punto. So, yun po ang pinakamahirap mga ka-idol na instead na yung mga beneficiary ni Daddy Frankie maayos na sa pamumuno ni Daddy Frankie, but kinuha pa ng DSWD. Tapos, hindi man lang nababantayan at naalagaan ng maayos ng DSWD ang katulad kay Bandam. Sabi pa nga niya, pumayat daw siya kasi marami tao doon, walang nagbibigay ng pagkain. So yun ang pinaka-worst, pinakamahirap talaga na pumasok ka sa isang ward, lalong-lalo na kung may kapabayaan na nangyayari. So alam naman natin kapag nasa panggobyernuhan ka. So yun mga ka-idol, na sana na hindi na lang siguro kinuha ng mga DSWD si Bandam. Doon na lang silang lahat actually. Ano na lang nadala ng DSWD si Bandam dahil na hindi niya the parents of Bandam hindi mahagilap at ni Daddy Frankie. Ayun po, while si Oliver na nakuha nasa poder ni Ansi ngayon dahil alam naman natin na family, kailangan talaga makausap na may connection ang pasyente sa pamilya. Kung however, kung walang pamilya, kagaya kay Banda na malayo ang pamilya niya, kinukup-kup ng DSWD sa mga nasa lansangan na wala nang pakialam ang mga pamilya nila. Ganun lang po doon mga ka-idol yung point ni Kuya SMB na sana kung kinuha nyo ng mga beneficiary, sagarin nyo na sa pagtulong sa kanila. Mabuti nga sila kung dito sila kay Daddy Frankie, may sarili, magkakaroon sila ng mga sponsors. Hindi sila doon may parang mabibigyan ng kaliwanagan yung mga katulad po nila. Dahil yung gusto nila dati na hindi nila nagagawa, ngayon nagagawa na nila yung ganung term. Di ba? So malaking impact talaga kapag doon sila tumira kay Daddy Frankie, hindi sa DSWD. Sana pinabayan na lang siguro ng mga DSWD ang gustuhan ng mga pasyente na bumalik sa shelter. Kaya lang sabi nga, may sinusunod daw na law, may sinusunod na batas. So anong klaseng batas na dapat sundin? Kahit nga yung mga nasa nagtatrabaho sa gobyerno, hindi nga sinusunod ang batas na yan. Kung ano man yan. Sinusunod lang sila na maka-time in sila na hindi malate, maka-time out na hindi ganun na hindi delay, hindi on time. Yun po ang pinakamahirap mga ka-idol sa mga nasa gobyernuhan ngayon. Na hindi talaga honest, hindi walang may malasakit. Ganun lang po doon mga ka-idol, na wag tularan yung mga ganong way. Wag bigyan pansin na hindi nakakatulong sa katulad po nila. Dahil sa mga sinabi ni Bandam na parang nahihirapan siya doon sa mga binibitaw niyang salita. Kaya wag tayo magtaka kung pabalik-balik na lang si Bandam kay Daddy Frankie dahil alam naman natin na matagal na sila nagsama at napamahal nito kung tungkol sa kanya. Tsaka daw hindi daw mga ka-idol regular ang pagpapaligo doon, hindi sama dito kay Daddy Frankie na araw-araw. Kasi alam mo naman mga ka-idol, sobrang dami doon ng mga pasyente sa ward. Sobrang dami nag-aagawan doon. Kung mahina ang loob mo, bawal ka doon. Palakasan doon sa loob mga ka-idol. Palakasan talaga. Lalo nakikita natin si Bandam na hindi masyadong palaban. Yun ang pinakamahirap din sa kanya.
Hmm? Ito, ilagay si Ansing sa ward sa DSWD, ha? Palaban yun, just lang. Kayang-kaya niya yun, ipaglaban ang kanyang sarili. Pero si Van Damme, wala. Pero okay din naman yung ganong attitude na sunod-sunuran. Hmm? Kasi sometimes, yung gano'n natin kabait, napapahamak din tayo eh. Napapahamak din sometimes. Kaya yun ang iniiwasan po ng karamihan, ika nga, na bumalik si Van Damme na hindi nagpapaalam sa DSWD dahil binabalikan nila si Frankie. Si Frankie talagang binabalik-balikan nila. Kaya yun po mga ka-idol, yung point ni Kuya SMB na kung bakit daw na lagi napapabayaan ng DSWD ang mga pasyente. Dapat may mga in-charge yun kahit alam nila yung mga gawain nila, pero kailangan lang talaga may monitor, may mag-assist sa kanila. Ganun lang po dun mga ka-idol yung ang aking gustong ipahiwatig po sa inyo na hindi magandang ehemplo na as a orphanage kung ang mamumuno ay DSWD. Lalong-lalo sa administrasyon ngayon. So hindi na po makatarungan yung ginagawa ng mga DSWD. At bago pang lahat, mega love shoutout na Team Daddy Frankie. All supporters ng Daddy's Frankie, hello, mega love shoutout. Ang akin lang magkaisa, magtulungan, maging solido at pulido at may pagpatuloy ang magandang halimbawa ng ating iniidolo na si Daddy Frankie. Totoo po yung mga ka-idol. Na ewan ko din kung yung pagligo doon, kaya nag-aagawan ng CR doon, sana makasingit si Oliver Tuloy, si Daddy Frankie sa mga issues palakan ng mga nasa loob. Ayan, maraming salamat po sa mga nanonood dyan, nakikinig po dyan. Magkaisa, again, magtulungan para mapaunlad natin ang community ng Daddy Frankie sa tulong po ninyo, sa tulong po natin lahat. Ayan, maraming salamat. Hanggang dito na lang po tayo mga ka-idol. Don't forget to subscribe this YouTube channel, Kuya SMB Vlog na malaong-laong. Mabuhay po kayo at sana gabayan po kayo ng ating may kapal ng Diyos. Ingat, God bless. Mabuhay po tayong lahat.